Ano nga ba yung number one na buhangin na ginagamit din natin? Hindi lamang po buhangin na bibili ka sa isang quarry na sasabihin mo na yan yung buhangin na kailangan ko. So meron tayong specification na buhangin na kailangan. Isang bagay dito, lagi namin din chinecheck, hindi lamang yung CHB natin na maganda yung tindig, tinitingnan din natin yung abang ng ating mga electrical. Kasi ito, lalagyan naman natin to ng papel, pero kalimitan kasi ito, pag dinatakpan, napapasukan yung mga screws niya. So nagkakaroon ng loosement o kaya naman nasisira kaagad yung utility natin. Kagaya na ito, kahit sa switches na ho, ayan, inaabang na ho namin. Yun yung lagi namin chinecheck mga kamasal. Kailangan maayos ang lahat bago tayo magpalitada. Hey, magandang araw. So kung napansin niyo, may mga CHP na tayo dito. Napanood nyo na rin sa ibang videos natin yan. Meron na, nakapaglatag na tayo dito ng mga ilang hollow blocks. At sa mga susunod na araw, trusses na ho tayo dito. So may gusto akong i-share sa inyo patungkol dun sa ating pagpapalitada. So CHB, nakapag-lay na ho kami yan, okay, nakapaglatag na ho tayo. So ibig sabihin, nagre-ready na rin tayo para sa plastering na. So ano nga ba yung kailangan natin paghandaan kapag magpapalitada na tayo o kaya magpalitada na tayo sa ating mga proyekto. So isang bagay dito na lagi namin chinecheck ay syempre number one yung materials. Ano nga ba yung mga materials sa pagpapalitada natin? So yung materials na binabanggit natin ay isa na dito yung ating semento. So ang brand na ginagamit namin ay Holcim. So isa sa mga napakagandang klase ng mga semento o kaya Portland cement na ginagamit natin para sa ating plastering at saka sa tiles installation. Isang brand na hindi ko naman masasabi na ito ay pinopromote natin dahil may binabayad sa atin, kundi ito ay subok na ho namin dahil matagal na ho namin tong ginagamit. So kung matagal na namin siya ginagamit, kahit paulit-ulit po natin yan ginagamit, kahit nasabihin mong mas mahal ang Holcim na brand, kung makakasiguro ka naman po na maganda yung klase, bakit hindi yun yung tangkilikin mo? So kahit na hindi tayo binabayaran o kaya hindi po sponsor yung Holcim na yan, isa sa mga may re-recommend ko po yan para sa ating pagpapalitada. Okay? So sa ngayon, ang isa pa na kailangan nating alamin ay yung ating buhangin. So isa sa mga materials din natin, dalawang pinaka main na materials natin sa pagpapalitada. So buhangin, ano nga ba yung number one na buhangin na ginagamit din natin? Hindi lamang po buhangin na bibili ka sa isang quarry na sasabihin mo na yan yung buhangin na kailangan ko. So meron tayong specification na buhangin na kailangan, na kung saan para sigurado na hindi magka-problema, hindi rin magkaroon ng doble gastos. Kasi dito sa may pagpipili natin ng buhangin, napaka-importante po na maganda yung klase at saka mas makakasiguro ka na mas marami kang makukuha. Bakit nga ba? Maraming klase ng buhangin na kung saan sinatawag natin na ginagamit sa construction. Pero itong buhangin na to ay tinatawag nating flying sand o kaya naman fine sand, na kung saan yan po yung usually na ginagamit natin pagka plastering. Huwag kang bibili ng S1, huwag kang bibili ng G1 o kaya kung ano man, kasi ang kailangan natin dito ay pinong buhangin. So madali lang sabihin na kailangan mo ng buhangin na pangpalitada, pero hindi mo pwedeng sabihin na gagamit ka ng S1 para sa pangpalitada.
Kasi magkaiba po yan. Yung S1 kasi mabato. Yun yung isa sa mga bagay na nireject natin dito o kaya tinanggal natin. O kaya sabihin na natin na hindi natin siya pwedeng gamitin dahil mas marami yung bato kaysa sa buhangin. So yung gamit namin dito, ito, pinapuntahan ko to kanina sa mga staff natin, yung buhangin na gagamitin natin. So ito yung flying sand na tinatawag. Actually, napakahirap ngayon na maghanap ng mga buhangin dito sa amin, mga kamusta, dahil in-stop po ang quarry dito sa Nueva Vizcaya. So kung ano lang yung mga stocks ng mga nasa quarry, mga kamusta, yun lang po yung pwede namin bilhin sa mataas na presyo. So ang presyo nito nasa 3,000 po ang isang load, isang kubiko. So ibig sabihin, napakamahal po niyan kung i-compare natin noon. Kasi nung way back August or July, okay pa kasi hindi pa na-stock yung quarry, pero pag tungtong ng September wala na, doble presyo na siya. Meron pa nga umabot ng 6,000, pero sabi nga dun sa nakakataas na hindi naman pwedeng itaas dahil panlalamang na ho yun, no? So ngayon, yung flying sand kasi na to, napakapino neto. Yan, napakaganda. So ang isa pang tinitingnan namin kung bakit po pinasadya na pinuntahan dun sa may bilihan ay kailangan ko makasiguro na wala po itong putik at saka wala pong mga alikabok na nakahalo dito sa may pinong buhangin natin. Kasi yun yung isang bagay na minsan ay nagiging reason kung bakit nagkakapak yung ating palitada. Kasi mahina yung kapit ng semento dun sa may buhangin natin. Kasi pag hinalo mo po yan, minsan natatalo yung semento dahil kailangan mong dagdagan yung semento. So nagagastusan tayo sa paraan na yon. So yung sinasabi ko na nagagastusan tayo, kung pangit po yung buhangin na yan, doble gastos po yan. Kasi mas marami yung semento na mapupunta dun sa buhangin natin, o kaya kailangan mong ihalo dun sa may buhangin. Kasi nga pag mas marami, so ibig sabihin, okay naman kung hindi maganda yung buhangin, mas marami yung mapupunta dyan. So doble gastos tayo. So yun yung isang bagay na ginagawa namin. Hindi pa kami nag-start sa plastering, pero una't-una pa lang dapat naka-ready na tayo sa pagsasalandra. So kagaya na sabi ko kanina, ito, huwag kayong gagamit ng S1 kung magpapalitada kayo. Bili kayo nito flying sand o kaya naman fine sand, no? So ganun lang kasimple. So ang susunod na dito, mga kamusta, ay kung ano nga ba yung kailangan din natin paghandaan patungkol dun sa kung ito ay okay na yung ating hollow blocks na nailatag at saka yung electrical. So yun yung mga sumusunod o kaya kailangan din nating i-check bago tayo magpalitada. Hindi po dahil sa wala tayong pakialam, dahil trabaho naman na electrician yan, o kaya naman sabihin na natin na may electrician naman tayo, o kaya naman sabihin natin may mason naman tayo o may helper naman tayo na naglilinis. So isa sa mga bagay na pagkakamali ng iba na minsan sinasabi natin na may kanya-kanya naman tayong trabaho kung saan nawawala na yung malasakit doon. Kasi pag nawala yung malasakit dyan, ibig sabihin yung takbo ng trabaho ay hindi na maganda. Kaya nga meron tayong tinatawag na foreman, leadman at saka yung iba pang parte ng trabaho natin dito. So meron tayo electrician, may mason tayo. Kung saan yung mason natin, siya rin naman magpapalitada. So yun yung mga bagay na kailangan din natin i-check. Baka mamaya deploy tayo ng deploy, hindi pala marunong yung tao, so doble gastos din yun. So dito, ang lagi namin chinecheck pa dito na isa ay yung ating CHV. So dapat yan malinis. So walang mga kailangan na, walang mga nakauslian na mga maliliit na portion na kung saan para hindi mo hahabulin yung palitada. So yung sinasabi ko na malinis, dapat yan walang mga nakausli na mga parang mga bulo-bulutong ganyan. So yun yung isang bagay na chinecheck din namin kung maganda rin yung tindig. Kasi pagka layout kasi niyan, pag maganda yung tindig niyan, so ibig sabihin maganda rin yung pagkakapalitada. At the same time, makakatipid tayo dahil sa plastering. Kasi kung hindi naka-align, hindi rin nakahulog yung ating mga palitada, ay yung ating mga CHB. So maraming mga napupuntang mga materials dyan. Yung sinasabi nila na may palitada naman, paalisin mo na lang sa trabaho yan. Hindi yun katanggap-tanggap sa trabaho kung sakaling ang rason nila ay may palitada pa at saka may pintura pa, no? So tandaan mo yan, hindi
hindi kawalan ang isang worker na matigas ang ulo o kaya naman hindi nakikinig sa ating kung ano yung kailangan nating sundin, no? So isang bagay dito lagi namin din chinecheck, hindi lamang yung CHB natin na maganda yung tindig, tinitingnan din natin yung abang ng ating mga electrical. So dito mga kamusta, ito matatakpan pa yan, ito matatakpan yan, at kailangan malinis yung paligid niya. So sa pagpapalitada kasi napaka-importante na makagalaw na maayos yung mason natin, at syempre yung electrical natin kung tama ba yung level, yan, kung tama ba yung taas, at kung okay ba yung nilagay na mga pipings niya at yung utility box niya. So ang kine-check din kasi namin dito ay eto, para hindi mapasukan nung buhangin o kaya naman yung halo na pangpalitada mo. Kasi ito lalagyan naman natin to ng papel, pero kalimitan kasi ito pag dinatakpan napapasukan yung mga screws niya. So nagkakaroon ng loosement o kaya naman nasisira kaagad yung utility natin. So yun yung mga pagkukulang din ng karamihan yung mga electrician na hindi nila iniisip na minsan pag nag-layout sila, hinahayaan na lang na ganon. Kasi syempre sa amin naman po dino-double check namin yan. Kasi kagaya na ito, kahit sa switches na ho, yan, inaabang na ho namin para wala ka nang tinitiktikan pagkatapos ng palitada. So lahat po yan, may mga outlet na tayo, ganun din sa taas, tapos dito. So kung napapansin natin dito, ito naka-ready na po ito para mapalitadahan. Yan, malinis na po ito, pati dito sa flooring nya. So ang gagawin na lang namin dyan, lalatagan na lang ho namin yan ng Suntech PP plastic board para pagka may nalaglag, pupulutin ho namin. So yan naman po yung preparation na ginagawa namin ngayon, na kung saan yan po yung pre-prepare foreman ngayon. At bukas na bukas, ito pwede nang palitadahan tong part na to. Susunod naman dun sa part na yon, kung saan kung pwede na hong palitadahan, gagawin na ho namin. So ito bukas pwede na, kasi pinalinisan na rin ho namin yan. Malinis na ho. So wala ka na makikita dyan ng mga nakausli-usli. Ang gagawin na lang namin dito, prepare na lang ho namin tong tungtungan, tapos lalatagan na lang ho namin to. So ito naman, sisiksikan na lang ho yan ng papel, tapos to lalagyan din ng masking tape para hindi mapasukan ng halo. Baka mamaya pag nagsuksok ka ng wire, wala na, nalagyan na ng buhangin yan, tapos nalagyan na rin ho siya ng halo dun sa loob, so wala na. So yun yung lagi namin chine-check mga kamasa, kailangan maayos ang lahat bago tayo magpalitada. Okay, so number 1 din na rule na kailangan din natin sundin ay kung ano yung mixture na kailangan natin sa plastering at kung ano yung thickness na kailangan natin. So sa mga susunod na araw, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-estimate ng materials at saka magkano yung cost ng bawat pagpapalitada natin, para at least magkaroon kayo ng idea sa mga gustong matuto. At saka syempre kung pinakamagaling kayo dito, nakamagaling nabanggit ko na naman, nakamagaling na ganyan, hindi yun nararapat. So be open-minded tayo, lalo na sa mga gusto pong matuto mga kamusta. At saka sa mga kumbaga, kasi ito naman kahit sino naman pwede matuto, no? So yun po yung kagandahan po niya. Kaya nga sa atin gumagawa tayo ng mga videos para makapagbahagi tayo ng kaunting idea. Okay? So ayan, si foreman na nag-prepare dito kasi lahat ng tropa ngayon ay busy. So chine-check din namin dito lagi yung kung maganda yung alignment, kasi gamit ang tansi natin, ayan, chine-check natin yan. So dito interlock na lang ho kami dito, yan. So ito naman may wall footing dito, at ito naman ay CR. Ito yung pintuan niya, dito yung panel box. So yung panel box, sabi ko nga kanina sa tropa, wag na nilang latagan yung tapat niya para hindi doble trabaho. Yan ang pinakahuli, napapalitadahan na itong part na to, kasi yan yung panel box natin. So yung mga columns natin, hindi na namin papalitadahan yan. So ito, ang aim namin dyan, walang plastering po yan, kasi gra-grind na lang ho namin para maiwasan natin yung mga issues tungkol dyan. Basta wag mong titiktikan ang poste at column mo para hindi ka magka-problema. Ito ginagawa na rin na namin yung para dun sa ating
inside gutter o yung concrete gutter natin, kasi may portion dito na concrete gutter pero bubong po ilalagay na para akala mo ibiga pa rin, no? Okay, so sa mga susunod na araw, ayan, nakikita nyo na po yung kalalabasan na itong proyekto natin. Magandang araw at salamat sa panonood natin.